Hi guys! Mami Park is here. Kamusta po kayo? So, maulan na gabi sa ating tanan. Maulan maghapon, no? Mula pa kagabi ng madaling araw. So, may mga announcement na kung ano ang mga lugar na kasama sa mga walang pasok. So, mag-ingat po ang lahat. Be ready. Ihanda po ang ating mga panlaban sa ulan kung tayo po ay mga papasok o hindi maiiwasang tayo ay lalabas. Okay po, pero marami po sa mga lugar na binigyan na ng suspension, both private and public or government agencies and schools. Okay? So, ingat-ingat po ang lahat. So, for today's video guys, dahil request po ito ng ating isang viewer na OFW, magbibigay po tayo kung paano po natin babudgetin ang halagang 200,000 pesos para lamang sa paunang pamimili o paunang pagbababa ng kapital para sa mga items sa loob ng tindahan. So, hindi included dito ang mga appliances, ang mga garapon, ang mga organizers, at kung ano-ano pa. So, ito ay mga ready-to-sell items. So, bibigyan natin ng idea ang ating OFW viewer and kung saan ba mas magandang mamili, kung anong mga supplier, kung anong mga supplier pwedeng mamili na hindi pa nakakahanap ng ahente o wala pang ahenteng existing. Ayan. So, bibigyan natin yan ng pagninilay o pag-uusapan natin. Okay? Magbibigay ako ng konting advices. And then, magsha-shoutout din tayo. No? So, maraming salamat po muna sa mga nanood ng The Design is Very Part 3 ng timeline ni Mami Park, ang aking college life. Maraming salamat po sa mga sinusubaybayan po ito. Ang bala ko po kasi, kukuha rin po ako sa mga The Design is Very episode ko mula part 1 hanggang matapos kung aabutin tayo ng part 5. Sa ika-15K subscribers ko po, ako po ay magpapamigay ng ayudang GCash. Ayan. So, kaya naman, abangan nyo po yan at mag-review na po kayong lahat. Okay? So, hindi naman kalakihan. So, syempre, kukunin din natin yan sa ating kikitain, sa ating YouTube revenue. Ito po ay pagbibigay, pag-give back ko po sa inyong mga viewers. And at the same time, syempre, hindi naman din kasi nawawala yung ating mga little act of kindness. So, hindi ko na rin kasi binablog. And, for me kasi, yung mga bagay na ganyan, hindi na natin binablog. And, syempre, hindi naman mayaman ang Mami Park. Alam niyo naman po, ang pinagdadaanan ng Mami Park ngayon, syempre, hindi naman ako, hindi sa pagiging plastic. Kaya lang kasi, kung ipapakita ko sa inyo, puro bigat ng mga pinapasan ko, mga bad vibes, wala na tayong magiging pagkatuto. So, kaya mas nagpo-focus ako pag nagbablog kaysa umiyak-iyak ako sa harap nyo, mas gusto ko pa na mag-learnings tayo, no? Kasi, yun ang natutunan ko sa buhay. Yung kaysa magmukmok, magrebelde, magsintir, lumaban na lang. Kaya, tinutulungan ko kayo, or tinuturuan ko kayo, ini-influensyan ko kayo na maging matatag sa buhay. Okay? So, let's shout out to kay Ino de la Cruz. So, yung tanong ni Ma'am Nympha Gabaysen, o diba? Wala na naman tayong salamin, masakit sa mata. Medyo madilim lang guys dito, natatakpan ng diaper. Ayan. Okay. Tanda na no? Ayan, Nympha Gabaysen 3398, no? Sasagutin natin yung tanong niya mamaya. And then, shout out to Pabs Tindahan Store. Shout out kay Ma'am Malu Aguirre. Natawa ko dun sa comment ni Ma'am Malu Aguirre. Sabi ni Ma'am Malu Aguirre, napakatotoo mo, #True Colors. Di ka pa goody-goody. Tapos may parang belat. Hindi ko alam kung compliment ba ito. Walang aasar tong si Ma'am Malu. Ikaw talaga Ma'am Malu, Ayan. So, gusto ko lang liwanagan, ano. So, I'm sharing I'm sharing my true stories kasi gusto ko na malaman nyo na hindi ako mayaman. So, nakararanas din ako ng mga pinagdadaanan ng mga kapwa natin. Nagsimula din ako sa wala, nagsimula rin ako sa hikahos, and I also a solo parent. Na ano din ako dyan, naging solo parent din ako. So, I just cannot say na solo parent ako as of now kasi alam niyo naman nakatuwang natin ng Daddy Park. So, kung sasabihin kong solo parent ako, ano silbi ni Daddy Park? Diba? What is Daddy Park's part in our life? Kung lagi kong ipangangalandak ang single mother ako and solo parent. Okay? So, technically, solo parent. But, I don't think so solo parent na ngayon kasi Daddy Park is there. Okay? So, again, disclaimer and lilinawin ko lang po, I'm sharing my personal stories para kayo ay ma-inspire, ma-motivate, magkaroon ng magandang outlook sa buhay, mas makita nyo ang bright side of life,
in spite of everything na mga pinagdadaanan nating struggles. Okay? So, ayan. So, Winnie07. Thank you, Mama Lu Aguirre, ha? Hinihintay ko nga dito si IC. Parang nasanay na ako magkasunod kayo laging mag-comment. Si IC wala, eh. Ayan. So, shout out to Winnie. Na sabi niya, I feel you, Mami Park. Kahit saan talaga, may politika, kahit sa trabaho. Ayan. Ellen Pilar, na lagi nag-aabang, no? Mag-aabang para siya ng susunod na kabanata. Ayan. So, I'm trying my best na ma-vlog yung susunod na part natin ng ating The Design is Very Timeline. Okay. Roro Chen, hello po sa inyo. In Weng Aguro 1177. Sabi niya, sarap daw makinig ng kwento. Thank you po. And then, good morning sa atin si Clarissa Aragit 3570. Si Sir Ricky Anuevo, nag-hi din sa atin. And syempre si Ma'am Liz Laigo 242. Ayan, hi sis, sabi niya ganun. So, maraming salamat po sa inyo. And so, sasagutin natin yung tanong at yung gustong request ni Ma'am Nympha Gabaysen 3398. No, sabi ni Ma'am Nympha Gabaysen ay ganun nga natin yung ano, sabi niya, hindi ako nakatutok sa cam. Ayan. Sabi niya, "Hi Mami Park, pwedeng gawan po ng vlog ito in behalf na rin sa mga kapwa ko OFW. 200k allocation capital, labas na po ang emergency fund, etc. Advices po Mami Park sa mga most fast moving items na dapat bilhin. Soft drinks, hard drinks, saan makabibili ng mura kung wala pang ahente. Maraming salamat po." Okay, ayan. So, bago natin talaga simulan yung pinaka ano niyan, alam niyo po ba, ang mga ibang mga supermarkets na ang kanilang konsepto ay hindi parang pure gold, na yung wala naman silang 10% discount monthly, no, para sa mga Alingparing members, no, para sa mga loyalty members, ganyan. Yung mga supermarkets na ganoon, mapapansin nyo po, mura ang kanilang mga paninda. Bakit? May idea ba kayo kung bakit? Ako, eto pag-o-observe ko lang. Hindi sila nagbibigay ng mga ganyan-ganyan, pero mura ang kanilang mga paninda. Parang yung sa binibilang ko sa Santa Maria, sa Direct Way, wala kang aasahang 10% discount dun. Wala kang aasahan na ano doon. Minsan nakikita ko sa resibo, pero hindi ko masyadong feel. Kapag ka-boxes yung kinuha mo, parang may membership discount. Pero wala naman silang mga pa-card, wala naman silang mga pa kung ano-ano. Basta kapag ka-cases, binibilugan nila yung resibo and then may nakalagay na membership discount. Parang gano'n. So, hindi ko siya feel. Kasi kahit kwentahin ko, parang ganun din kapag ka sa retail. So, hindi ko alam kung pautot lang ba sa resibo yun or what. So, anyways, pero makikita mo sa mga ibang items nila. Halimbawa, meron kang mabibili na may, halimbawa, Pudgy Bar, may +1. Halimbawa naman sa sabon, may buy 6 +1. No? May mga ganyan. Parang sa Pure Gold, may mga ganun din. Ano? Sa buy 4 ng noodles, na cup noodles for only ganito. Tapos naka-bundle na siya. So, kung mapapansin nyo, yung mga hindi parang konsepto ay pure gold at hindi Super 8 or mga Mary Mart or mga Super 8, ganyan, mga kung ano-ano pa, pansinin nyo, mura sila. No? Kasi sa items sila, mas nagtututok na magmura. No? Magmura, I mean. And minsan yung mga na-offer nila na mga ganung may mga +1 or kaya may sale, no, yung mismong items, yan po ay hindi naman talaga ino-offer ng mismong supermarket, sa totoo lang po. Yan po ay ino-offer po ng manufacturer, ng mismong kumpanya. Let's say for example si Nestle, nagbigay siya sa lahat ng mga top or mga malalaki ang deals sa kanya ng mga supermarket. Magpo-produce sila ng mas mababa ang presyo para sa mga mamimili ng mga supermarkets na to. So, bakit ko nalaman yan? Kasi, nakakausap ako ng mga ahente dito. Minsan tinatanong ko sila, bakit wala kayong binibigay sa akin na +1? Halimbawa, sa Procter & Gamble products na JR&R ang supplier. Bakit wala kayong mga ganyan? Bakit walang ganito? Yun pala ay para yun sa mga milyon ang deals. No? So, sabihin, hindi tayo level doon. Binibigay pala yun ng special para lang sa kanila. Ika nga they're making a big discounts or big rollback ng prices para doon sa mga supermarkets na magdi-deal ng milyon sa kanila. Yung mga nagdi-deal ng milyon sa kanila. Kung mapapansin nyo din sa mga supermarkets, hindi lahat ng mga taong nag-aayos ng mga shelves ay tauhan mismo ng supermarket. Sila ay mga dicer, mga promo dicer, mga taga-ayos. Sila ay pinadala ng mga kumpanya para mag-ayos ng sa mga shelves na kung saan nakalaan
yung kanilang mga produkto. Papansinin mo, merong ang Gardenia na nandun sa loob ng supermarket, nag-aayos. Si URC nandun sa isang supermarket, nag-aayos. Si ganito, si ganyan, no? Yung mga Nestle or kaya naman ay ano pa bang mga ahente, si Wings, si Surf, no, si Unilever. Kaya minsan, kapag nagtatanong kayo sa mga customer service, tatawagin nila yung kanilang dicer. Halimbawa, URC, ano nga ba yung promo dito sa ganito, ganyan? Lalo na kapag kayo mabilisan yung paglabas pag out ng mga promotions. So, ibig sabihin, hindi naman talaga literal na or talagang directly si company na supermarket ang nagbibigay sa atin ng mga discounts. Kundi, kapag ka nagbigay ang mga manufacturer na to, ang mga company ng mga produkto na to kay supermarket ng magandang deal at bibigyan sila ng mga ganyang mga promo deals, mai-out din ni supermarket para sa ating mga customer, para sa ating mga break cases kung kumuha or mga retail. Okay? So, naintindihan nyo na po ba? I remember din isa pa, nung bumibili ako ng frozen product sa Santa Maria, kwentuhan ng mga tindera, yung laging nag-aasikaso sa akin, dalawang babae. Dun sa dati, tindera sila nung meat shop na yon. But, dahil malakas, tonelada kong umorder, no? Siguro sa isang buwan, talagang million ang deal pagdating sa mga frozen products from CDO. Pwede pala nilang i-refer ang ilang tindera nila na ang magpapasahod sa mga tindera nila ay ang mismong si CDO. Tapos parang i-under agency. Kasi nakwento lang naman nila. So, ibig sabihin, nagtitinda sila doon, ina-assist kanila, hindi lamang yung CDO products, kundi yung iba pang mga produkto doon. Pero pasahod sila ni CDO. Pasahod sila ni San Miguel, ni Pure Foods. Ganon, no? Pwede palang ganon yon. I-a-apply mo yung mga tindera mo na ang magpapasahod na sa kanila ay yung kumpanya ng produkto. And then, Manila rate pa, no? Parang ganon. So, iyan yung isa sa mga ayuda na ibinibigay na, ayuda or assistance na binibigay ng mga kumpanya para kay supermarkets, para dun sa mga malalakas kumuha sa kanila ng mga produkto. Okay? So, ayan. So, ngayon, pumasok na tayo dito sa pinakatanong, no, ni Ma'am Nimpa. So, gawa tayo ng budget kasi 200k ang budget. Manlaki. Imagine, nung ako nag-start lang dito, guys, wala pa sa 30,000 ang aking laman ng tindahan. No? Nung ako ay parang busabos na biglang kailangan lumipat. No? Ihiwalay yung puhunan sa dishwashing. Wala pa 30,000 talaga yung laman ng tindahan ko. Pero ngayon, huwag na natin sabihin, kasi masabihin naman masyado tayong nagbubuhat ng upuan. Okay, so sa 200,000, Ma'am Nimpa, ang 80k pwede na sa groceries. Napakarami na po niyan. Kasama na yan yung from head to toe. No? Sabihin, mula sa shampoo, mula sa pagkain, mula sa muka, pampaganda, mula sa bulak, mula sa pampaligo, mula sa vanity, mula sa kakainin, mula sa panghimagas, at syempre, ang ating mga napkins mula sa baba, from head to toe. No, yung mga groceries, mga non-food man yan at food, kasama na. So, babudgetin mo na lamang. No? Again, wag munang magtodo-todo ng stock sa bawat items. Tama lang na meron kang sapat. Nang sa ganon ay dahil magsisimula pa lamang, mangangapa kung ano ang most requested na mga items. So, ang groceries po talaga sa totoo lang ay fast moving. Kung ang population or ang target market mo ay marami. Kasi, ang tindahan, ang target market po niyan, pagdating sa age, ay 0 to till death do us part. No? Paano nasabi ni Mami Park na to till death do us part? Kapag may namamatay dito, bibili ng mga kung ano-anong gamit para sa paghahanda ng pagkain sa patay, bibili ng baraha, bibili ng alak, diba? So, ibig sabihin, napakagandang hanap buhay ang sari-sari store. Kasi, 0 to till death do us part ang ating target market. 0. Ang gatas, diba? Nabibili ang diaper, wala pang isang taon, ang tao. So, ibig sabihin talaga, maganda. Ayan. So, paano mo naman babudgetin yung 80k na groceries, no? Ang halagang 3,000 pagdating sa condiments, marami na. Ang halagang 3,000 para sa mga sabon, marami na. Ang halagang 3,000 para sa mga noodles at pasta, okay na, pwede ng panimula. Ang halagang 10,000 para sa mga canned goods, marami na din. Ang halagang 5,000 chichirya, marami na din. Ang halagang 5,000 biscuits, marami na din. Ang halagang 3,000 candy, marami na din. So, ikaw na ang magbabudget niyan. Now,
80K na po tayo, no? So, pagdating naman po sa sigarilyo, no? Sa sigarilyo, guys, mura pa rin sa mga supermarkets. Pero depende po sa supermarket, no? Honestly speaking, hindi ako bumibili ng sigarilyo kay Pure Gold. Mataas po talaga sila. Hindi katulad ng mga wholesaler na maliliit. Pwede po kayong makakuha dyan ng mga murang sigarilyo. And sa supermarkets na iba, na mga hindi basta nag-o-offer ng mga sales, dyan madalas mura ang alak at sigarilyo. So, pwede po kayong kumuha. At sa mga maliliit, hindi naman sobrang liit, pero mas maliit ng konti sa supermarket, yung mga wholesaler, sa mga palengke, pwede po kayong humango dyan. Kasi sila po may mga ahente. Kaya po, mura din nila pong maibibigay sa inyo. Okay, next naman is 30K sa Yossi. Bakit? Mataas na ang sigarilyo ngayon. So, tamang-tama ito, mga around 10 klase ng sigarilyo, makakabili na kayo bawat trim. Okay? So, pagdating naman po sa mga alak, no? Paano po makakahanap ng ahente sa alak, yung mga delivery? So, ito po talaga, isa po itong challenge sa inyo. Sa part ko po kasi, nung nandun pa ako sa dati kong tindahan, kaya po ako nagkaroon ng ahente ng alak doon. Nung minsan pong bumili ko sa isang maliit na wholesaler, nagtanong ako. Tapos, may nai-refer sila sa akin kasi hindi naman ako nagtitinda sa harap nila. Hanggang sa, yung ni-refer nila sa akin, nagkataon nung nandito na ako sa tindahan dito sa Willow Bend, ay iisa pala yung kumpanya or iisa yung tindahan na pinagmumulan nung dati kong ahente. Kumbaga ba, yung ahente ditong si Kuya Joseph, siya yung naka-assign lang dito sa lugar ko, pero isa lang ang pinagkukuhanan nung isa kong ahente rin na dating nagdadala sa akin. Okay, so talaga pong ito ay kung walang makukuha, challenging po ito. Mag-aabang po kayo o mamasid po kayo sa mga tindahan na meron silang delivery. At talagang sisimple kayo at magtatawag kayo para kayo ay mapuntahan, madeliveran. Humingi kayo ng contact number. And para kayo ay mapuntahan, no? So, syempre, hindi ko po alam ang klase ng lugar nyo, so talagang didiskarte po kayo pagdating sa ganitong sitwasyon. So, ang 50,000 po na pagsisimula sa alak, kung minsan may alak po sila na na paninda, edi umorder na rin po kayo. Yung mga ibang cold products and beverages, umorder po kayo. Kung sakali pong wala, halimbawa, mga Sesto, mga C2, po pwede na po yan sa supermarkets or sa mga maliliit na wholesaler. Kung kasi po guys, ang 10 mucho na Red Horse ay napakamura lang din po, no? Compare naman sa dati, mas mura talaga. Ibig sabihin, may 10 case ka na ng mucho, nasa around 5,800 yon, ganon. And then, kung Red Horse 500, magkano lang din yon. So, ang 50,000 po na panimula sa alak ay maganda na. No, kasasamahan na rin yan ng mga soft drinks na debote at saka mga 1.5, mga bottled water, mga purified bottled water, at kung ano pa po ang ino-offer ng delivery na ma-area sa inyo. So, case-to-case basis po. Kung hindi po makukuha nyo magdi-delivery yung mga refreshments, pwede nyo na pong kunin sa supermarkets. Tulad po ng mga Chucky, Sesto, Dutch Mill, Yakult, no? Mga bottled water, ganyan. So, 50K po ang inalat natin. Then, meron po akong 20K na inalat para po sa labas ng supermarket. Saan po? Sa palengke. Siyempre, bibili po kayo, kung dadagdagan niyo po ng mga bawang sibuyas kamatis, no? Yung mga basic na panggisa, na mga spices, at yung mga nakarepack, mabibili po natin yan sa mga palengke. Dun sa malapit sa mga wet market. Parang ako po, katulad ko, kay Ate Lourdes ako kumukuha sa Santa Maria. May mga po sila, may mga repack po sila ng mga harina, ng mga paminta, mga spices, pati na rin po sa mga macaroni, ganyan. So, mga pansit, no? Mas mura po sa kanila compare po sa supermarket. So, 20,000 po ang inalat natin dyan. Pero, hindi lamang iyon, no? So, kung sa mantika po, mas magiging mahal pagdating po sa supermarket, punta po kayo sa mga palengke. May mura, no? So, sasamahan nyo po ng pagtatanong, pag-i-scout, no? Para po makahanap kayo ng mas mura nyong makukuhanan. Ganun po talaga sa pagsisimula ng pagtitindahan. Hindi po kayo titigil na humanap ng mga supplier. Okay? Kung walang ahente. Nandiyan na rin po na pwede nyong isingit ang mga candies, na tulad ko po, may mga candies po ako na hindi nabibili sa supermarket. Pwede po. Nandiyan na rin po na pwede nyong idagdag ay yung mga asukal, na kung sa supermarket po,
ay hindi po kumpleto ang kanilang kilo, hindi eksakto. No, meron po kasi na mga supermarkets na hindi talaga eksaktong 1/4 ang kanilang mga asukal pagdating sa 1/4 kilo, pagdating sa 1/2 kilo. Instead po na 500 grams, 450 lang. Instead po na 250 grams, 230 or 225 grams lang. So, kung gusto nyo po na talagang sakto ang inyong ititinda, punta po kayo sa mga palengke kasi nagre-repack po sila sa saktong timbang. Okay? So, sinama ko na rin po dyan sa 20K ay maisingit nyo po yung gamot. Yung mga over-the-counter na gamot. No? Mas maganda kung diretso na kayo sa Mercury. Medyo pricey ng konti. Pero sigurado po kayong ang gamot ay bago at ang gamot ay legit. No? Hindi mapepeke. So, halagang 500 lang na gamot na mga over-the-counter. Biogesic, Alaxan, Bioflu, Neosep, no? Mga Loperamide, no? Mga sakit sa tiyan, Kremil S, mga sakit sa ulo, no, mga Advil, ganyan, Mefenamic, pwede na. 500 to 1,000 pwede. Okay, nandiyan na rin po yung kung gusto nyo pong magdagdag ng tinapay sa palengke po, mas marami kayong mga variety ng mga tinapay na makukuha. Pwede rin po naman na kumuha rin kayo ng mga school supplies sa mga wholesalers sa mga palengke. So, kasi usually sa supermarkets, medyo pricey po pagka sa mga school supplies. Nandiyan na rin po yung pwede kayong kumuha ng tuyo sa palengke at saka ng mga uling, no? Nandiyan po sa palengke yan. May marami pa pong mga items na hindi available sa supermarkets na po makikita nyo sa mga palengke, sa mga vendors. Okay? Ngayon naman po, kung may sasobra at gusto nyo mag-adds on, mag-apply po kayo ng franchise ng ice cream. Pwede po kayo mag-apply kay Ace Ice Cream at pwede rin po kay Snojo, no? So, kung may mga gusto pa po kayo o mga bet kayo ng mga tatak ng ice cream, pwede naman. Ang 5,000 ay po pwede na pong pangsimula. Okay? So, yan po ay napapaloob sa 20K na babudgetin nyo po. Then, next po ay 5K for GCash or load. So, 5K lang muna para hindi matulog ang pera. Magsimula sa pa-load-load, pa-cash in, cash out na transaction na maliliit, hanggang sa madagdagan nyo na along your journey habang nasa trial and error method kayo. Okay naman po. Ang next naman po is meron po tayong 15K na budget para sa bigas. So, syempre, at least mga 3 variety or 2 variety, okay lang. And then, mag-stock po kayo. Kasi ang bigas po ay matapakataas na ngayon, lalo kung ngayon kayo magsisimula. And also, mas maganda po na maraming option ang mga customers, lalo kung maganda po ang location na napili. So, yan naman po ay pwede nyong makontrol. Na po pwedeng tigi isang sako lang muna, tigda 2 sako, and then 3 variety. Nasa sa inyo po. Actually, kayo po ang makakapaglaro ng budget nyo. So, yan po ay total of 200K. Mga paninda lamang yan. Hindi po kasama ang mga expenses ng appliances, mga plastic nyo, ganyan, no? So, yung kaninang nabanggit kong sa 20K para sa palengke, no? Kasama na rin po dyan yung bibili kayo ng mga plastics, na pwede nyo paninda, mga disposable products. So, kayo po ang maglalaro ng budget nyo. Sa totoo lang po, ito po yung pinakagusto kong part sa pagtitindahan. Yung meron akong perang isang medyo maganda-gandang budget. Tapos babudgetin ko siya kung paano ko mapagkakasya, no? Handyan na rin po yung makakakita kayo ng mga nagtitinda ng chicharon. Pwede niyo pong i-add sa inyong tindahan. At kasama na rin din po diyan ang itlog. Itlog na pula, itlog na puti, tuyo. Pagkakasyahin niyo po, pwede po yan. Dahil kung magsisimula pa lamang, nasa trial and error method, hindi kailangan maging bugso, no? Pero kung gusto niyo talaga yung 200K ay talagang maalat sa lahat ng items, yan po. Napakaganda na pong panimula at pagbabudget, no? So, sa mga supplier po, talaga pong ako dito, nagsimula po ako ng walang ahente. Asa po talaga ako kay Pure Gold, asa po ako sa supermarkets, asa po ako sa maliliit na wholesaler, asa po ako sa palengke, no? Sa simula po talaga ay ganoon. Hanggang sa matutunan nyo na, makakapa nyo na, makabalita kayo, makaramdam kayo kung saan ang mga magagandang deals. Makakatulong din po sa inyo ang online shopping, no? Yung pamimili nyo online. Nandiyan na yung iba, nag-go kay Mary Mart. Kaya lang, si Mary Mart kasi hindi siya nagbe-break case. Andyan po si Pure Gold na po pwedeng mag-retail at mag-member na rin po kayo ng Aling Puring. Nang sa ganun naman po, ay makakabig naman kayo ng parang mga points na good as cash or good as pwede nyo rin pong ipambili or i-claim as pambayad ng mga items nyo na napamimili sa kanila. Nandyan din naman po ang grocery, na handyan din po ang Suising. Nagbe-break case na po si Suising, no? Actually, gusto ko talagang umorder kay Suising. Kasi hindi ko natatanong ang daddy kung ano na ba nangyari dun sa kanyang, yung sabing babalikan siya ni Suising kasi aanuhin yung sa presyo, sa mga prices ng mga products ni Suising. So,
Sa GCash naman po, pwede naman po kayo sa mga kiosk, no, sa mga outlet, sa mga 7-Eleven para mag-cash in. Sa bigas naman po, sa palengke, napakarami pong nag-wholesale ng mga bigas at pwede po kayong maging suki at kung marami kayong kukunin, or kaya ay kaban-kaban ng kukunin nyo, bibigyan po kayo ng discounts or bibigyan po kayo ng presyo para kayo na mas mababa compare sa retail price nila. So, pwede po yan. Okay? So, ako, nagsimula lang din po ako ng walang ahente. Nagsimula lang din po ako na umasa ako sa supermarket, umasa po ako sa palengke. Hindi ako umasa sa online, sa totoo lang. Pero, as time goes by, ay napagtagumpayan ko. Siguro kasama na din po kasi dun yung I have a previous experiences. Dahil nagtindahan na ako dati pa. No? So, dito, blessing na lang talaga na dumadating ang ahente, nag-i-scout ang mga ahente. Okay? So, kung kayo naman po ay within Bulacan or kaya naman ay within Camanava area, yung mga na-i-vlog ko po na mga ahente, na mga contact information nila, pwede nyo po sigurong matawagan at maibato po kayo sa kanilang mga branches ng pagiging, kasi mga, mga distributors din. So, ibig sabihin, pwede po kayo nilang maibato kung meron po sila ng Camanava area, no, NCR, kung saan po. Okay? So, panoorin nyo po yung aking vlog ng mga contacts ng mga ahente. At baka po kayo ay makakuha kung sakaling magsisimula na po. So, ganun lamang po ang may advice ng Mami Park. Kasi unang-una po, hindi ko po kayo direct na mabibigyan ng advices or talagang tips. Kasi kung hindi po tayo magka-area, kung hindi rin po tayo magkalapit, probinsya or bayan. Okay? So, sana po may natutunan. Sana po nakapulutan nyo po ng aral ang ating vlog for today's video. God bless sa mga ka-OFW na malapit ang magsimula sa kanilang mga sari-sari store. Shout out po kay Ma'am Edna sa nag-PPM pa talaga. Sometimes hindi ako nakasasagot sa mga PM ng mga kung sino man nag-PPM sa akin kasi sa sobrang busy ko. And hindi ako minsan basta talaga nakakita ng mga messages. Minsan pumapasok po sa spam ang mga messages na biglang magpapakilalang sila daw ay subscribers and viewers ko. Pasensya na po kayo. So kasi nafa-follow nila po ako sa Mami Park na aking Facebook account, no? Ang aking social media platform when it comes sa Facebook, no, sa social media. So, yung Mami Park po, ang profile pic po ay meron pong tindahan at saka may nakalagay po na YouTube channel ko. At maiksi po ang buho ko doon at ang mukha ko po ang profile pic ko. Ayan. Okay. So, baka po malito po kayo kasi ang dami ko pong account na Mami Park. Yung isa naman pong Mami Park na tindahan po yung background niya, yung profile niya is for business ko po yun. Pero yung talaga pong ginagamit ko ngayon for social media accounts para sa update sa akin is yung isa pong Mami Park na mukha ko po ang profile pic at ang background po ay maliit na bintanang tindahan na may nakalagay din na YouTube channel ko. Okay? So, nasabi ko lang naman po kung sakaling ipa-follow nyo ako. So, thank you and this is Mami Park. Until next time, magtanong lamang po kung meron po kayong mga gustong sagutin ko pag nilaya natin. So, welcome po ang lahat, no? Maliban lamang po sa mga hindi good vibes. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. Hi, Ting! Pasensya na po kayo. Pagod na pagod po ako. Hindi ko alam kung ano ginawa ko maghapon eh. Pagod na pagod ako. Bye!